MT Novel Story. Kabanata 706. Treasure Identifying Golden Eyes Author. Sumunod kayong dalawa, sabi ni Yang Bo sa kaliwat kanang bodyguard. Sumunod naman ang dalawang lalaki. Si Yang Bo ay labis na hindi nasisiyahan sa paglabas ng kanyang mga damit sa pagsasayaw. Gayunpaman, malinaw na malinaw sa kanya na si Zheng Xiaoyang ay hindi handang masaktan ang asosasyon ng itim na dragon, ngunit madali ba niya itong masaktan? Gayunpaman, hindi nilayon ni Yang Bo na talikuran siya. Pagkatapos ng lahat, binalak niyang ibigay ang lahat ng mga kayamanan sa seller sa kabilang partido upang harapin. Sumama ka sa akin. Naglakad si Yang Bo patungo sa seller. Tumingin si Zheng Xiaoyang sa kanyang gilid. 6 o 7 tao lang ang nakapaligid sa kanya na nakakatayo pa. Marami sa kanila ang nasugatan. Gayunpaman, ang 10 bodyguard sa paligid ni Yang Bo ay puno ng lakas, at sa pagtingin sa kanilang poster na may hawak na baril, halatang hindi sila ordinaryong tao. Dahil dito, medyo nag-aalangan si Zheng Xiaoyang. Natatakot siya na kung aawayin siya ni Yang Bo, wala siyang haharapin. Lumingon si Yang Bo at tumawa, anong problema? How dare Zheng Xiao? Kinagat ni Zheng Xiaoyang ang kanyang mga ngipin at sinabing, good. Pagkatapos nito, sumunod si Zheng Xiaoyang. Hindi nagtagal, dumating si Yang Bo kasama si Zheng Xiaoyang sa cellar sa hindi kalayuan, nagpadala siya upang hanapin ang dalawang bodyguard, at nagmamadaling bumalik. Nakita ni Yang Bo ang dalawang lalaking may marangal na mukha at nagtanong, hindi mo ba nahanap? Sinundo ng kotse, bulong ng isang lalaki sa tenga ni Yang Bo. Hindi nagbago ang mukha ni Yang Bo, well done. Maging sina Luo Yaohua at Liu Pangzi ay niloko niya. Halatang gamaan ang loob ni Zheng Xiaoyang. Ngumiti si Yang Bo, dahil isa itong nawawalang pamilya, Zheng Xiao, sa tingin mo paano natin dapat ilaan? Zheng Xiaoyang ilang pag-aatubili, ngayon lamang ang aming dalawang pamilya, 55 puntos. Ngumiti si Yang Bo. Tumingin siya kay Zheng Xiaoyang. Kung sinabi ito ni Zheng Xiao kalahating oras na ang nakalipas, hindi ko nasasabihin ang isa pang pangungusap, ngunit sa tingin mo ba ay nararapat na sabihin ito ngayon? Hindi gaanong nagsalita si Yang Bo, ngunit natakot si Zheng Xiaoyang na umatras. Tumangala siya kay Yang Bo at sinabing, this is the Philippines. If you really dare to kill me, I'm afraid you can't get out of here. Ngumiti si Yang Bo, talagang hindi maka-walk out. Natigilan si Zheng Xiaoyang. Isla ito ng Balawang, napapaligiran ng dagat. Hindi mahirap makaalis dito, lalo na kay Yang Bo. Paano hahatiin ang mga account? Tumingin si Zheng Xiaoyang kay Yang Bo. Tumawa si Yang Bo at sinabing, ako ay 7, kayo ay 3. Bahagyang nagbago ang mukha ni Zheng Xiaoyang. Kung tutuusin, tinalo ko ang Black Dragon Club. Tama bang mamites si Mr. Yang ng mga pitch na ganito? Ngumiti si Yang Bo, I have a way of cooperation, I can 6 you 4. Tumingin si Zheng Xiaoyang kay Yang Bo at sinabing, 55 puntos. Sinabi ni Yang Bo, bueno, ang lahat ng ginto dito ay para sa iyo na hawakan. Cash lang ang kailangan ko, at gusto kong magbayad ka ng cash sa loob ng 3 araw. Natigilan si Zheng Xiaoyang, anong ibig mong sabihin? Hindi nagsalita si Yang Bo. Tinapakan niya ang kanyang paa at tinapakan ang mahina niyang boses, sumenyas na sumama kasama ang bodyguard ng pala. Lumapit ang bodyguard at maya-maya ay naghukay ng butas. Narito na ang lahat ng ginto. Bumaba na tayo at timbangin natin ang bigat ng ginto at ay diskwento ito sa akin ng iyong ama sa presyo ng pamilihan. Yang Bo daw. Natigilan si Zheng Xiaoyang. Hindi niya inasahan na talagang binalak ni Yang Bo na gawin ito. Gayunpaman, naunawaan niya na ang ginto at pilak dito ay sumasakop. Lamang sa bodega para sa kanya, ngunit para kay Yang Bo, ito ay problema. Sa pag-iisip nito, tumawa si Zheng Xiaoyang, Mr. Yang, hindi ito maganda, kung diretsyong pinutol ni Yang Bo ang kabilang partido, direktang inilabas ang baril, at humampes kay Zheng Xiaoyang, kung ano. Umirap si Zheng Xiaoyang. Sa tingin ko Mr. Yang ay tama at makatwiran. Let's dig out the treasure now and complete the transaction as soon as possible. Tumawa si Yang Bo, hayaan mo ang iyong mga tao, na maglinis ka agad doon, ngunit mas kaunti ang mga tao dito. Kung ito ay nasa mainland, natatakot ako na nagkaroon ng sirena. Sinabihan ni Zheng Xiaoyang ang kanyang mga tauhan na ilibing ang bangkay, ngunit nanatili siya rito. Walang pakialam si Yang Bo. Kinuha niya ang kanyang bodyguard at mabilis na hinukay ang seller.
Dahil kitang-kita ni Yang Bo ang loob, ang lugar na itinuro niya ay pasukan lamang ng cellar. May hagdan na gawa sa kahoy sa ilalim nito. Itinuro ni Yang Bo si Zhing Xiaoyang, humiling sa isang tao na pumunta dito at tingnan muna. Tumingin si Zhing Xiaoyang. Madilim sa loob. Tumingin siya sa bodyguard sa tabi ni Yang Bo. Wala bang bodyguard si kuya dito? Dahil tinawagan mo na si kuya, pwede mo ba silang ibaba? Yang Bo daw. Sa opinyon ni Yang Bo, ang kanyang mga bodyguard ay napakahalaga. Bagamat marami siyang na-recruit, bawat isa sa kanila ay napakahalaga. Mahirap mag-recruit ng mga tao mamaya. Saan maihahambing ang mga aborigine na iyon? Nasa ilalim ng ambi ng bahay si Zhing Xiaoyang, kaya kinailangan niyang iyuko ang kanyang ulo. Ilang tao ang tinawag niya para lumapit at sunod-sunod na bumaba. Maya-maya, may humagalpak na tawa mula sa ibaba. Sunod-sunod na bumaba ang mga tao. Nang makita ang bundok ng mga kahon sa loob, maging si Yang Bo ay nagulat. Kailangang itaas ang lahat ng ito, sabi ni Yang Bo. May puli dito. Mabuti pang maghanap ng crane. Loyuwa Road. Masyadong malayo dito. Natatakot ako na hindi madaling hanapin ang crane, ngunit ang puli ay madali. Zhing Xiaoyang kalsada. Maghanda ka dali. Tinitigan ni Yang Bo ang kahon sa harap niya. Hindi niya ito binubuksan, kaya tinitigan niyang mabuti. Hindi nagtagal, nakakita siya ng dalawang kahon na naglalaman ng kaligrapya at pagpipinta. Sinipa niya ang dalawang kahon at sinabing, "I'll take this with me." Bagamat hindi alam ni Zhing Xiaoyang kung ano ang kinuha ni Yang Bo, malinaw na malinaw sa kanya na hindi magiging masama ang makikita ni Yang Bo. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi siya nang ahas na magsabi pa. Dahil naging abala sa halos buong araw, sa wakas ay naalis ng party ang ginto sa kahon. Marami sa kanila ay mga gintong ingot na madaling dalhin. Tinawag ni Zhing Xiaoyang ang kanyang ama. Hindi nagtagal, halos 500 milyong yuan ang nabayaran. Tumingin si Yang Bo kay Zhing Xiaoyang. Zhing Xiao, mayroon tayong magandang kooperasyon. Medyo pangit ang ngiti ni Zhing Xiaoyang, happy cooperation. Si Yang Bo ay hindi masyadong nanatili sa eksena, natatakot siyang mahuli ang kabilang panig, pagkatapos ng lahat, siya ay isang hukay sa kabilang panig. Kakatapos lang maglakad ng malayo, isang nagtanong si Luo Yaohua, bakit ka lang umalis ng ganito? Tumingin si Yang Bo kay Luo Yaohua, gusto mo pa bang manatili kay Zhing Xiao? I mean, hindi ka ba pupunta sa susunod na lugar? Loyuwa Road. Umiling si Yang Bo. Sandali lang at bumalik ka. Tutal nakabantay naman sila. Ngayon hindi natin alam kung gaano karaming tao ang nasa Black Dragon Club. Bumalik na tayo at magpahinga at babalik na lang sa loob ng ilang buwan. Medyo ayaw pa rin ni Luo Yaohua, dapat marami pa. Tinapik siya ni Liu sa balikat, well, makinig ka kay Yang Bo, itinuro niya kung saan tatama, ang bagay na ito, kung tutuusin, mas alam niya kaysa sa atin. Walang magawang tumango si Luo Yaohua, maaari lang maging ganito. Kabanata 707, Treasure Identifying Golden Eyes Author. Walang intensyon si Yang Bo na manatili sa Pilipinas. Kinuha niya ang pinakamalapit na plane ticket kasama ang kanyang party at dumiretso pabalik sa Guangdong. Nanatili sina Luo Yaohua at Liu Pangzi, na bunga ng kanilang matinding demand. Hindi pumayag si Yang Bo, ngunit hindi niya kinaya ang kanilang panghihikayat. Higit pa rito, alam ni Yang Bo na kahit ang Black Dragon Society ay binibigyang pansin siya. Kahit na sila ay manatili, ang panganib ay hindi masyadong malaki. Ang pinakamahalagang bagay ay ang lokasyon ng kayamanan sa likod ay higit sa 200 kilometro ang layo. Mahirap talagang hanapin sila sa ganoong kalayuan. Gayunpaman, maingat na ipinaliwanag ni Yang Bo na nag-iwan siya ng 6 na bodyguard para sa kanila. Ito lang ang naghatid kay Yu Junyao pabalik sa Guangdong at dumating kasama niya. May 2 kahon din ng mga painting at calligraphy. Si Yang Bo ay gumugol ng kalahating buwan sa Pilipinas at bumalik sa Guangdong. Bagamat walang mahalagang kaligrapya at mga pintura sa loob nito, mayroon pa ring ilang mga sikat na gawa ng dinastiyang Qing at ilang mga bihirang libro na nagparamdam sa kanya na karapat-dapat sa kanyang paglalakbay. Hinarap niya ang backlog ng Fuyu Jewelry Business sa Guangdong Province na tumanggap ng tawag mula kay Lu Jiafei. Nasaan ka? Wala akong balita sa iyo kanina. Kalsada ng Lu Jiafei. Natatawa ako sa iyo show. Paano ka napunta sa Guangdong? Labis na nagulat si Lu Jiafei. Nasa Guangdong kasi yung jewelry company ko. Yang Bo daw.
Biglang sinabi ni Lu Jiafei, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noong nakaraan? Tumawa si Yang Bo. I can't remember other things. I remember the things you told me very clearly. Sabay-sabay kayong pumunta sa Malaysia. Nakangiting sabi ni Lu Jiafei, nasa kalsada ang binata. Isasama ko ang pinsan ko sa pagkakataong ito. Magkasama kayo sa bakasyon. Saglit na natigilan si Yang Bo, ngunit naramdaman niya mahirap sabihin ang mga salitang tinanggihan niya. Umaasa lang siya na tatanggi si Hua Qingyan. Well, magpa-appointment tayo para sabay tayong makapunta sa Malaysia. Yang Bo daw. I check. There are more than 9 AM tickets the day after tomorrow. You should also check to see if there is one for the same day. Sino sa atin ang mauunang dumating at mag-book ng hotel, kalsada ng Lu Jiafei? Mabuti. Sumang-ayon si Yang Bo. Ibaba ang telepono, si Yang Bo ay nakatanggap ng tawag mula kay Cao Yuan. Umuwi ka na ba? Tanong ni Cao Yuan. Tumanggaw si Yang Bo, 2 araw na akong bumalik. Ano ang problema? May problema ba? Bahagyang nag-isip si Cao Yuan, sa 2 araw na ito, nagpadala ang Pilipinas ng diplomatic note na humihiling sa amin na ipaliwanag ang nakaraang pangyayari. Mga diplomatikong instrumento. Ano ang meron dito? Mas maganda ba kung wala ka? Yang Bo daw. Saglit na natigilan si Cao Yuan. Tama ka. Bakit natin sila papansinin? Nakangiting sinabi ni Yang Bo, wala ka talagang malaking pag-iisip sa bansa. Dapat bang bigyang pansin ng isang malaking bansa na tulad namin ang isang maliit na bansa? Ilang dekada na ang nakalipas, kailangan namin ang mga bansang iyon na bumoto para sa amin at muling sumali, ang Standing Committee. Nakamit na natin ang ating layunin. Ano ang dapat nating gawin sa mga taong walang utang na loob na ng ahas na makipagkompetensya sa atin para sa lupa at dagat? May bagong kayamanan ba mamaya? Oo, syempre, at maraming nuggets. Yang Bo daw. Cao Yuan ang ilan ay hindi naniniwala, kalimutan ito, walang ganoong madaling hanapin. Pagkatapos nito, bahagyang nag-alinlangan si Cao Yuan, sa pagkakataong ito ay pumupunta ako sa iyo upang anyayahan ka na lumahok sa Pambansang Cultural Relics Appraisal Committee. Nagulat si Yang Bo. Alam niyang malinaw ang lakas ng komite. Ang mga nangungunang appraiser sa China ay hinirang sa komite sa lahat ng mga dinastiya. May kapangyarihan pa siyang magplano ng mga patakaran para sa proteksyon at pagpapaunlad ng mga kultural na labi sa China. Sa isang salita, kahit na ang mga pinuno ng pamamahala ng estado ng mga kultural na labi ay dapat na mas mababa kaysa sa mga miyembro ng komite. Nakakamangha kasi ang mga miyembro ng komiteng ito. Gayunpaman, ang anumang mga cultural relics na tinukoy ng National Cultural Relics Appraisal Committee ay hindi kailangang tukuyin sa lahat. Sila ang huling resulta. Paano naman? Napansin ni Cao Yuan na tila hindi tumugon si Yang Bo, kaya nagtanong siya. Bumalik sa katinoan si Yang Bo. Ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Okay, hindi ko alam kung kailan ako magsisimulang mag-apply. Tanong ni Yang Bo. Tumawa si Cao Yuan, huwag kang mag-alala. Kapag nagsimula kang mag-apply, tiyak na tutulungan kita. Tumanggaw si Yang Bo, na siyang nagpapahina sa kanyang puso. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Ibaba ang telepono, Yang Bo ng kaunti nasa sabik, maaaring sumali sa Pambansang Kultura Relics Appraisal Committee, ay talagang isang pagkakataon ng malaking karangalan. Gayunpaman, si Yang Bo ay nasa sabik lamang tungkol dito sa mahabang panahon, at nagsimulang maghanda para sa kanyang susunod na paglalakbay. Hindi ang Malaysia ang unang beses na pumunta sa Malaysia, ngunit sa pagkakataong ito, may plano si Yang Bo. Dadalhin niya si Wo Qiang sa lungsod na hindi natutulog. Itinanong niya ito doon noong huling beses, at dapat niyang bawiin ang espada. Hindi alam ni Lu Jiafei kung ano ang iniisip ni Yang Bo. Nang makita niya si Yang Bo sa hotel, masigasig niyang sinabi, "We finally meet again. Dinalhan kita ng Qingyan. Paano kita pasasalamatan?" Si Yang Bo bahagyang isang leng, tumangala sa nakaraan. Dahil sobrang init dito, nakasuot lang si Hua Qingyan ng puting short sleeve sa itaas na katawan at maliit na printed na palda sa ibabang bahagi ng katawan. Mayroon siyang 2 mahabang snow greasy na binti sa ilalim niya. Nakapusod siya. Tila dahil kay Yang Bo, bahagyang umusok ang kanyang mukha at mukhang mapaglaro at kaibig-ibig. Tumawa si Yang Bo at sinabing, paano ka nagpapasalamat? Bahagyang nag-alinlangan si Lu Jiafei, kailangan ng mahusay na pangangalaga sa kalusugan.
Mag-seafood barbecue tayo ngayong gabi. Tumawa si Yang Bo, maliit na bagay. Pagkatapos nito, itinaas ni Yang Bo ang kanyang kamay at tumingin sa kanyang relo. Sandali lang. Ihahatid ko na ang mga bagahe ko. Mga 10 minuto, may dadating na kaibigan ko. Wala ka bang gustong ibenta? Tama dapat na bumalik sa kanya. Nagtataka si Lu Jiafei, sino yon? Hayaan mong may ipapakita ako sa iyo. Nakangiting sabi ni Yang Bo. Hindi nagtagal, bumalik si Yang Bo sa kanyang silid at inihatid ang kanyang bagahe. Sinundan siya ni Hua Qingyan. Pinanood niya si Yu Junyao na iniiwan ang kanyang bagahe sa kanyang silid. Ang pangit ng mukha niya bigla. Kung tutuusin, boyfriend niya ito. Mukhang hindi man lang napansin ni Yu Junyao, Ate Qingyan, saang kwarto ka nakatira. Nakakausap kita sa gabi. Panipi. Aba, bakit hindi mo nalang kunin ang mga bagahe mo at matulog ng magkasama sa gabi? Hua Qingyun daw. Medyo nag-alinlangan si Yu Junyao. Tumingin siya kay Yang Bo at sinabing, Yang Bo, bigyan mo ako ng salamin sa buwan. Umiling si Yang Bo. Imposible. Maganda ang career mo may family. Natural, wala kang pakialam, pero hindi ko kaya. Kabanata 708. Treasure Identifying Golden Eyes Author. Saglit na natigilan si Yu Junyao. Lumingon siya at tumingin kay Xiang Hua Qingyan. You see? I don't want to live with him. Ayaw niyang ibigay sa akin ang moonlight mirror. Tumingin si Hua Qingyan kay Yang Bo, medyo naguguluhan, ano ang moonglass? Kumunat ang noo ni Yang Bo. Mula sa panahong ito, ginagamit na niya ang moonlight mirror para tulungan ang kanyang cultivation, at ang kanyang cultivation ay gumawa ng malaking progreso. Ito rin ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na pumunta rito. Kitang-kita ang epekto ng pagtitipon ng gas ng moonlight mirror. Kung mawawala ang salamin sa liwanag ng buwan, maaaring hindi na siya makapagsanay sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Ilang gabi na lang. Maunlad na ang paglilinang mo at dapat ay walang impluwensya. Yang Bo daw. Natawa si Yu Junyao at sinabing, ilang gabi na lang. Ang babaw mo. Dapat wala kang impluwensya. Tumitig at tumitig si Yang Bo, at nalaman niyang kayang lumipad si Yu Junyao gamit ang kanyang mga panlilinlang pagkatapos niyang sundan siya. Tumabi si Hua Qingyan, pakiramdam na parang isang kalabisan na karakter, ngunit walang paraan upang maunawaan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Advanced na paglilinang. Mababaw na paglilinang. Mayroon ba silang anumang panloob na kasanayan? Sa pagtingin kay Xiang Hua Qingyan, si Yang Bo ay sabik na makita ang kanyang mukha, kaya kailangan niyang magpaliwanag, ang liwanag ng buwan na salamin ay napaka-magical. Malalaman mo ito sa gabi. Hindi nilayo ni Yang Bo na sabihin na ang salamin ng liwanag ng buwan ay talagang isang gas-gathering mirror dahil napakaraming bagay ang kinasasangkutan nito. Ayaw niyang makipag-ugnayan si Hua Qingyan sa mga bagay na ito. Ngunit ang bagay na kumikinang ang liwanag ng buwan sa liwanag ng buwan ay wala. Alam ito ng maraming tao. Si Hua Qingyan ay labis na nalilito, ngunit hindi siya gaanong nagsasalita. Biglang sinabi ni Yu Junyao, hindi mapakali si Ate Qingyan. Sa kwarto na lang yata ako matutulog. Pinandilatan siya ni Yang Bo at sasawayin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumango si Hua Qingyan at sinabing, okay lang. Humajejek si Yu Junyao, ayos na. Tinitigan ni Yang Bo si Yu Junyao, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng kaunting paglilinis, lumabas ang party at sinalubong si Lu Jiafei sa bulwagan. Sa hindi kalayuan sa kanya, may nakaupong isa pang lalaki, nakasuot ng suit at suit. Mukha siyang desente at mature, at parang may hinihintay. Hindi napigilan ni Yang Bo na matawa. Tumayo si Lu Jiafei, at bumangon ang lalaki kasama niya. Sabay pa talaga silang nagkita na ikinatutulala nila. Kailangang ipakilala ni Yang Bo, ito si Lu Jiafei, at ito si Hong Yu. Miyembro na ba siya ng parliament? Nakangiting tumango si Hong Yu. Dahil nasa politika siya, binigyan niya ng pansin ang kanyang pananamit at ang kanyang sariling ugali. Inabot niya at niyugyog si Lu Jiafei. Ako si Hong Yu. Tuwang-tuwa si Lu Jiafei. Bagamat hindi niya gaanong alam ang lokal na politika, napakalinaw niya na ang mga miyembro ng parliament sa ibang bansa ay hindi maihahambing sa mga tinatawag na kinatawan sa China. Mayroon silang mahusay na kapangyarihan at mga kontak. Hello, ako si Lu Jiafei, bayaw ni Yang Bo. Kalsada ng Lu Jiafei. Lalong tumindi ang ngiti ni Hong Yu sa kanyang mukha.
Akala niya ay isa lang siyang hindi importanteng figure, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong background, kaya hindi niya ito kayang pretuhin ng kusa. Tumawa si Yang Bo. Hongyu, nandito kami para patayin ka. Saan ang pinakamagandang seafood na kainin? Ngumiti si Hongyu, hahaha, maliit na bagay, pumunta ka, sumakay ka sa kotse, dadaanan kita. Ibinuka ni Lu Jiafei ang kanyang bibig at gusto siyang gamutin. Pinigilan siya ni Yang Bo at umiling. Maganda ang relasyon namin ni Hongyu. You don't have to worry about it. Si Hongyu ay nakikipagnegosyo sa kanyang ama bago siya pumasok sa politika. Natural, sanay na sanay siya sa pagtanggap ng mga ganoong bagay. Inayos niya ang isa sa pinakamagagandang hotel sa lugar at nagmadali ang kanyang party. Si Lu Jiafei ay nasa negosyo at si Hongyu ay nasa politika. Magaling silang mag-chat. I didn't expect na nung nagkita sila, they felt that they would hate to meet each other too late. Kumain ng seafood barbecue si Yang Bo, pero naisip niya na masarap ang lasa ng restaurant na ito, very in line with the taste of Chinese people. Tumingin siya kay Hongyu, mas nasiyahan. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak at 5 lasa ng pagkain, patuloy na sumenya si Lu Jiafei kay Yang Bo. Ngumiti si Yang Bo at lumingon kay Hongyu. Si Lu Jiafei ay nasa negosyo ng mga lamp at parol. Malapit na niyang buksan ang merkado sa Southeast Asia kamakailan. Ang una niyang hinto ay Malaysia. Nang hindi na hinintay na sabihin ni Yang Bodoa, ikinaway ni Hongyu ang kanyang kamay at tumango, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. May kilala akong ilang tiyuhin na nakikibahagi sa negosyo ng real estate at dapat ay nangangailangan. Gayunpaman, kung ang kalidad ay hindi naaayon sa pamantayan, hindi ko mapigilan. Nang marinig ito ni Lu Jiafei, hindi siya nagalit. Sa kabaligtaran, siya ay labis na nasasabik. You can rest assured. Hindi matitiyak ang ibang bagay. Walang magiging problema sa kalidad. Tumawa si Hongyu, itinaas ang kanyang baso at sinabing, tuyo. Sunod-sunod na itinaas ni Yang Bo at Lu Jiafei ang kanilang mga salamin. Sumunod, mas nasasabik si Lu Jiafei. Naisip niya na ang pagpunta dito ay magiging isang mahirap na paglalakbay sa pagbebenta. Pero hindi niya namalayan na tinulungan lang siya ni Yang Bo na makahanap ng isang relasyon, at pagkatapos ay mayroon siyang paraan. Dahil ang kabilang partido ay nangangahas na gumawa ng ganoong pangako, ang bagay na ito ay hindi dapat ihiwalay sa 10. Pagkatapos ng late dinner, medyo hindi pa rin masaya si Lu Jiafei. Pumunta tayo sa tabing dagat, salubungin ang simoy ng dagat at mag-barbecue. Magiging masaya ito. Pinayuhan ni Yang Bo, sa susunod, gabi-gabi na. Uminom din ng sobra si Hongyu. Hinailan niya si Lu Jiafei, sige, mahilig din akong kumain ng barbecue sa simoy ng dagat. I have a good place. I'll take you there. Walang pagpipilian si Yang Bo kundi sinyasan si Wu Qiang na lumapit. Aniya sa mahinang boses, ibalik mo muna ang 2 babae, at sasamahan ko sila. Hindi, sabay na tayo. Ang saya, Yu Junyao daw. Tumango din si Hua Qingyan. Walang choice si Yang Bo kundi pumayag. Sumakay sila sa kotse at hindi nagtagal ay nakarating sila sa dalampasigan. May barbecue shop at platform sa labas ng shop, nakaharap sa dagat. Napakasarap pakinggan ang alon ng dagat at simoy ng dagat. Nakahanap ng table na mauupuan, maraming tao sa paligid, lahat umiinom ng barbecue maingay, buhay na buhay. Medyo nasasabik si Yu Junyao. Muli siyang tumingin sa dagat at sa guardrail. Mukhang sabik na siyang subukan. Gusto mo bang lumangoy sa dagat sa gabi? Tumingin si Yang Bo kay Yu Junyao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumango si Yu Junyao, I think it's very good. Kalimutan mo na, bukas. Hinaharangan ni Yang Bo ang kalsada. Crash! Biglang narinig ni Yang Bo ang isang basag na tunog ng bote ng beer, wala siyang pakialam, barbecue stand fight ay ang normal na bagay. Nang lumingon siya, nakita niyang lahat ng tao ay nakatingin sa nakaraan. Lumingon siya at nakita niya ang isang lalaking paparating na may dalang basag na bote ng alak. Maitim ang balat niya na may mga tato. Medyo fierce ang itsura niya. Sa likod niya ay 4 o 5 tao, dumiretso sa mesa ni Yang Bo. Tinitigan ng lalaki sina Yu Junyao at Hua Qingyan at nagsabi ng pangungusap na hindi maintindihan ni Yang Bo. Pero naintindihan ni Hongyu. Nagbago ang mukha niya at sumigaw sa nakaraan. Alam din ni Yang Bo na hindi magaling sumama ang kabilang partido, anong sabi niya? Nag-alinlangan si Hongyu,
sabi niya na sasamahan siya ng dalawang babae ngayong gabi. Nagkatitigan si Yang Bo at pinagalitan, samahan kang paralisado. Kabanata 710, Pressure Identifying Golden Eyes Author. Ano pang sinabi mo? Tanong ni Yang Bo. Siya ang hitter ni Tom, at hindi siya mababa sa posisyon, kalsada ng Wokeyang. Tumango si Yang Bo at nakita niya ito mula sa ipinaliwanag na nilalaman. Sabi kasi ni Sander, dalawang babae daw ang mananakawan at ibibigay sa amo. Sa pangkalahatan, mahirap makita ang amo, lalo na ang mag-alok. Sa pagsasalita, naglakad pabalik si Lu Jiafei nang may tiwala sa sarili. Natawa si Yang Bo, kamusta ka? Ano ang pakiramdam? Natigilan si Lu Jiafei. Masyadong matigas ang kanyang dibdib, at walang sense of hand. Tinuwanan ito ni Yang Bo bigla. Tinitigan ni Hongyu ang dalawa at tumawa. Namumula sina Hua Qingyan at Yu Jianyao, halatang nararamdaman nila na medyo madumi ang biro. Biglang napagtanto ni Lu Jiafei, wala talaga akong ibang kahulugan, nililigaw ba ako ni Yang Bo? I just want to ask you how cool you are. Who knows, masyado kang mag-iisip. Yang Bo inosenteng paraan. Umiling si Lu Jiafei at bumantong hininga, anyway, I can't say you. Dahil sa ganitong bagay, lahat tayo ay walang interes, at pagkatapos ay nagkalat sila. Ano ang ginagawa ng mga tao? Tanong ni Wokeyang. Nag-alinlangan si Yang Paulo, shut up muna. Natatakot akong magkaroon ng mga pahiwatig. Nag-aalala si Wokeyang na wala silang masyadong tao sa pagkakataong ito, natatakot ako na hindi nila makayanan ang isa't isa. Ngumiti si Yang Bo at umiling. You can rest assured. There will always be a way. Tom Walker, matagal na. Hindi siya kukunin ng Diyos, hindi pa oras. Panipi, kahit na si Yang Bo ay gumawa ng isang hindi inaasahang hitsura, siya ay bumalik at naghanda. Natagpuan ni Yang Bo ang ama ni Hongyu na si Hong Tianyao kinaumagahan pagkatapos. Si Hang Chanyaw ay dumating upang makita, napakamasigasig na paraan, Mr. Yang, maligayang pagdating. Balita ko dumating kakahapon. Kinausap ko lang si Hongyu. Hayaan mong imbitahan ka niya. Ang sarap mamuhay sa bahay. Bakit nakatira sa labas? Panipi, nakangiting umupo si Yang Bo. Mister, malugod na tinatanggap si Hong. Dahil nagdala siya ng mga kaibigan dito, maginhawang tumira sa labas. Ngumiti si Hong Tianyao, nag-almusal ka na ba? Umupo at sabay na mag-almusal. Panipi, tumango si Yang Bo, okay. Umupo si Yang Bo at kumain ng toast at gatas, na tumangala sa Hang Chanyaw hanggang sa magmumog siya. Mister, may gagawin si Yang. Sabi ni Hang Chanyaw. Tumango si Yang Bo, hindi na ako tatalikod, haharapin ko si Tom Walker. Panipi, Tom Walker. Tinitigan ni Hong Tianyao si Yang Bo, iniisip, wala ito sa China, ikaw quid the little one to deal with who. Sino si Tom Walker? Natatakot ako sa upper circle ng Malaysia, walang hindi nakakaalam ng pangalan, maraming maduming bagay sa syudad. Sa Malaysia, halos walang nakakaalam, ngunit bakit walang nang-ahas na ilipat ang Night City, maaaring hindi maintindihan ni Yang Bo, ngunit napakalinaw ng Hong Tianyao. Tom Walker kasi hindi ipinagyayabang ang kapangyarihan ng pamilyang Walker. Kahit na ang pangalang ito ay hindi lumilitaw sa listahan ng mga mayayamang tao bawat taon, ang kanilang lakas ay walang alinlangan. Matapos ang pagkatalo ng Japan, bumalik ang Estados Unidos sa Southeast Asia. Noong panahong iyon, ang pamilya ng Walker ay nagtatag ng isang lungsod sa Malaysia. Sa ganitong paraan, ang panahon ng pagtatatag ng Night City ay dumaan sa 3 henerasyon. 3 henerasyon ng oras, kahit na ang lahat ay nadama na. Ilegal, ngunit sapat din upang maging sanay ang lahat sa pagkakaroon na ito. Walang nang-ahas na hamanin ang Night City. Ngayon, sinabi pa ni Yang Bo na harapin si Tom Walker. Sa view ng Hang Chanyaw, mahirap lang makaakyat sa langit. Si Hang Chanyaw, na nagsabi ng kasaysayan ng lungsod, ay tumangala kay Yang Bo. The Night City is just the tip of the Walker family iceberg. Marami silang industriya na hindi pareho sa lakas. Bukod dito, may malaking koneksyon sa pagitan ng lungsod at Malay. Napakahirap hilahin ang lungsod pataas. Pagkatapos ng lahat, tumingin si Hang Chanyaw kay Yang Bo, may conflict si Mr. Yang kay Tom Walker dahil sa ano? O, sa pangalan ng Vice President ng Chinese Business Association,
hiniling ko ang dalawang tao na maupo at pag-usapan ito, at gawing sutla ang tuyo at ang espada. Tumingin si Yang Bo kay Hang Chanyaw, at hindi ito sinabi ng ilang sandali. Pag-iisipan ko ulit, Hong Tianyao laugh, ang mga kabataan ay masyadong mapusok, isipin ng isa ay isa sa labas, siya nodded, ay pag-isipan ito ng mabuti. Tumango si Yang Bo at nagchat ng ilang salita, at umalis. Tumingin si Hang Chanyaw sa anino sa likod ni Yang Bo at bahagyang kumunat ang noo, at sinabi kay Hong Yo, masyadong bata pa para gawin ang mga bagay ng masyadong pabigla-bigla. Dapat ay dahil sa huling malay kay Resord. Tumango si Hong Yo, dapat na ang bagay na iyon, walang pinagsama-sama, hindi magiging masaya, ngunit ang kabilang panig ay masyadong malakas. Tumango si Hang Chanyaw at may damdaming nagsabi, oo, napakalakas nito. Lumabas si Yang Bo sa bahay ni Hong, at pinanghinaan siya ng loob. Sinusubukan niyang hilahin ang pamilya ni Hong para harapin si Tom Walker. Ngayon, hindi dapat magustuhan ito ng pamilya Hong. Bagamat naimbestigahan na niya ang pinagmulan at background ng lungsod na hindi natutulog, ngayon ay muling sinabi ni Hong Tianyao sa kanyang mukha na nagdudulot pa rin ito ng matinding pressure sa kanya. 10 tao lang ang dinala ni Yang Bo para pumunta dito sa pagkakataong ito. Hindi siya walang muwang na isipin na 10 tao lang ang makakapag-level sa lungsod ng Nevernight. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lungsod. Nag-isip sandali si Yang Bo. Gagamitin niya ang opinyon ng publiko para i-pressure siya, ngunit kung makapangyarihan si Tom Walker, kahit ang media ay hindi papayag na pukawin siya. Sa sandaling muli sa lungsod, isang virtual na katotohanan. Bumalik si Yang Bo sa hotel at natagpuan si Lu Jiafei. Pupunta ka ba sa isang masayang lugar sa gabi? Kakagising lang ni Lu Jiafei, tinitigan si Yang Bo, ano ang nakakatuwang lugar? Pagkasabi noon, natigilan sandali si Lu Jiafei at biglang nag-react. Sa gabi, o isang masayang lugar, ang syudad na hindi kailanman natutulog. Panipi, tumango si Yang Bo. Natuwa si Lu Jiafei, totoo ba ito? Totoo ba yan? Panipi. Tuwang-tuwa si Lu Jiafei kaya bigla siyang tumingin kay Yang Bo at sinabing, kung dadalhin kita sa ganoong lugar, hindi mo ba gustong humingi ng tawad sa aking pinsan? Hindi kita madadala doon. Mas mabuting manatili ka at ako na lang ang pupunta. Panipi, tinitigan ni Yang Bo si Lu Jiafei, sigurado ka bang ayaw mo akong kunin? Magrereklamo ako ngayon. Ikaw walang hiya kang tinitigan ni Lu Jiafei si Yang Bo, paano ka magrereklamo? Sabay na tayo. Yang Bo daw. Tumingin si Lu Jiafei kay Yang Bo at sinabing, pupunta ka para harapin si Qingyan. Huwag mo silang hilingin na sundan sila. Bayan mo na lang ako. Tumango si Yang Bo. Tumawa ulit si Lu Jiafei. Ito ay isang lungsod na hindi natutulog. Sinasabi na ang Asia, Europe, Africa, at Latin Oceania ay umiiral sa buong mundo. Well, I'll find you two African. Yang Bo daw.